Magandang araw sa atin lahat. Ako po si Staff Sergeant Angelo B. Aurelio, CMO-NCO ng 63rd Infantry Battalion. Bali, ikikwento ko lang nung karanasan ko nung nagpasok ako bilang isang sundalo. So, tubong Negros Occidental ako. Bali, mahirap lang ang buhay namin. Napunta ako dito sa Samar noong 2007 at nakapasok ako ng sundalo noong 2008. Ang first assignment ko is ito na, yung 63rd IB. At ikikwento ko rin sa inyo yung unang experience ko nung private ako, na assign ako sa Northern Samar. Yung first encounter ko is nasa Northern Samar, siyempre private. Kabado pa. Kaldero operator ako that time at hindi ko alam unang putukan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakatago lang ako sa puno at sinabihan pa ako ng direct senior ko na puputok na kasi hindi ko kaya iputok yung baril ko kasi sa sobrang takot ko. At that time yung CEO namin pala si Lieutenant Arsuelo noong 2009. At yung nakuha namin yung mission na yun kasi may isang civilian na nagturo na may ano doon, may mga NPA, may mga armado magkakandak ng anniversary nila mismo doon sa barangay. Kaya ginapang namin yung barangay na yun, malayo sa kampo namin. Hindi biro yung pinagdaanan namin. Nag-mobile bounce kami pag may civilian kasi hindi pwede na ma-compromise yung movement namin. At kailangan mabilis. Kasi yung hindi naman pwede na magdaan ka sa civilian. Pag makita ka, maunahan ka ng civilian tumakbo doon, makapag-sumbong, hindi makapag-prepare yung kalaban. Yung mga armadong grupo. Pagdating namin doon sa barangay, sa kabila, sa ilog, pero ano na, ilog lang yung pagitan, tapos barangay na. Pagdating namin doon, may totoo nga, may mga ano na, may mga gwardiya sa labas. Pagpasok ng ng barangay. So may bumaba na isang tao. Unang-unang ginawa ng platoon sergeant ko is iniminga niya, siyempre medyo malayo kaysa kabila ng ilog. So tinamaan yung tao tapos nakatakbo sa taas. Hindi na namin na habol kasi yung kalaban medyo agresibo. Pumutok din at naka-position sila kaagad sa high ground. Hindi man din namin maputukan ng yung bara-bara na putok kasi nasa barangay mismo yung NPA. So ang ginawa namin, pumutok na lang kami sa high ground na yung pinistuan ng NPA, hindi na kami pumuputok sa barangay, baka may matamaan na civilian. So pagkatapos ng putukan, pumasok kami doon sa loob ng barangay. March 29 pala, ang specific na date nun, March 29 is anniversary yan nila. Pagpasok namin sa loob, yung flag ng paralan, yung eskwelahan, pinalitan na nila. Tapos sila na doon nagtutulong ng decoration kasi magko-closing din yun ng elementary. Magko-closing sila. Tinulungan nila yung mga teacher na mag-decorate dun sa stage mismo. Tapos nun, may mga bakas ng dugo kami na nakikita dun sa loob ng barangay. Pero hindi namin naabutan yung tao dun. Walang walang may namatay o ano man. Pero confirm yun ng binaril namin, NPA, na taga dyan mismo sa barangay kasi sa checkpoint, nakuha sila doon sa labas. Yung yung patay na katawan kasi hindi siya matay mismo sa loob, sir. Tumakbo siya may tama siya sa gilid tapos nakaakyat pa. So doon na-confirm, sir, na taga dyan mismo sa barangay yung tao na yun. At doon nakuha yung pangalan.
Tapos yung mga ano doon sir, yung masakit lang doon sir kasi yung encounter na yun, nagkaroon ng phobia yung mga tao doon, yung mga bata. May isang bata doon sir, kwento ko lang sir. May isang bata doon na, may isang nanay. Pagputukan, siyempre malapit yung putok, may kinuha siya na bata. Pagkuha niya ng bata, sir, tumakbo siya. Pagtakbo niya, yung bata pala na kinuha niya, hindi sa kanya. Kasi sobrang takot ba? Kasi yung putukan, palitan eh. Malakas yung putok. Kaya medyo may phobia yung mga tao doon. Pero ganon katindi noon, nasa mismong barangay, mismong elementary school. Yes sir, hindi naman sir sa sir pag maliit sa mga civilian na nandun dati sa barangay, sa Northern Samar sir. Kasi sir, organize sila. Ang NPA naman sir, hindi yan papasok sa barangay pag hindi organize yung barangay. Kaya siguro inauthorize nila na pumasok. Kaya doon, ikinandak nila yung anniversary. Kung hindi pa nagsumbong sa amin, hindi pa sumumbong sa amin ng isang civilian, siguro wala. Natuloy yung kuha nila. Inidulo sila ng mga kabataan. Kasi sila palagi yung nakikita doon sa loob. At ang barangay na kasi yan, sir, influensyado yan noon. Pero sa ngayon, sir, sa awa ng Diyos, para nabalitaan ko, medyo okay naman doon sa Northern Samar, sir. Pero ikwento mo ngayon, parang ikaw mismo doon noon, medyo medyo mabigat yun. Kasi may mga bata kasi na Hindi, mo ngayon, kasi para sa isang bagong sundalo, mapasabak ka sa gano'n na hindi mo alam. May civilian kasi na Yes, sir. Maaring biktima eh. Yes, sir. Yan nga, sir, yung sinabi ko, sir. Kasi, sir, yung nung pumutok na, sir, siyempre, ang tropa, hindi naman yan natin sir, na puputok din. Pero yung, namin, sir, kinukontrol kami ng team leader namin, squad leader namin, na wag yan pumutok sa may bahay. Ang focus lang namin, sir, may high ground doon. Nasa ngayon, sir, ay detachment na yan ngayon, sir. May high ground doon na doon umakyat yung NPA. Ang utos ng team leader namin, sir, at squad leader, doon ang focus ng putok. Hindi sa baba. Kasi yung baba, sir, mga bahay na. Baka may matamaan na civilian, sir. So, kontrolado naman, sir, ng tropa, sir, habang nagpuputok kasi active naman, sir, yung mga team leader at squad leader, sir. Yan lang, sir, yung first experience ko nung private ako. Kasi, siyempre, private ka, hindi mo yan alam kung anong gagawin mo eh. Unang putukan, sir. Hindi ko kayang iputok yung baril ko. Hindi ako inutusan na iputok mo yung baril mo doon, sa high ground. Saka ko na, sir, pinutok. At okay naman, sir, parang nawawala yung kaba mo pag nakakapaputok ka na, sir. Yun lang, sir, yung sa first encounter, sir. Yes, sir. Yan ang binyag ni Master. Warrior si Master dito sa 63rd Idol dito. 2013. Yes, sir. Las Navas ulit. Yes, sir. Nung, sir, 2013, habang nagmumove kami, sir, pang namin, sir, operation, sir, combat operation. Pang 7 days namin, sir, for withdrawal na sana. Nung 6 days pala kami, sir, na may nadaanan kami, sir, na kampo. Yung kampo na bago pa. Bago pa siya. Wala naman kaming nakita na abutan doon na NPA, sir. Pero bago talaga, sir, may pa, sir, may kahoy pa na umusok. So, nagpatuloy kami, sir. Nag-move kami papunta sa next, namin, objective. Pagpunta namin sa next objective namin, sir, galing kami sa taas, yung ridge line, sir, hindi namin binaybay. Dito kami dumaan sa baba. Pero yan, sir, niyugan yan. Pagdating namin dito, sir, sa baba, yun pala, sir, may mga NPA dito, sir, sa taas. May isa doon na ang nagtira sa amin, sir, yung security lang. Doon pala, sir, sa medyo pinakapatag, sir, may doon. Nagkakandak sila sa ng education sa mga kabataan. So, pag putok, sir, siyempre, una, sir, ambush kami, sir, inambush kami. Unang putok, dumaba din yung lead scout ko. That time, sir, guide. Guide ako.
Kuwan ako, sir. Grenadier. Mm. Grenadier ako that time, sir. Yung lead scout ko, kasi akong pangalawa, sir, dumapa. Pagdapa niya, isang nyug lang, sir, ang dinapa namin. Puputok na siya. Puputok. Siyempre, ano siya yung private, sir. Ako yung PFC na ako noon. Mm. Pagputok niya, nag-stoppage yung baril niya. Ang sabi niya sa akin, sir, yung baril ko nag-stoppage. Sabi ko, sige, ayusin mo. Ako sa'yo. Ako yung mag-cover. Malapit lang, sir, eh. Lapit lang mga 20 meters. Mm. Yung pinipistuhan ng mga sir, mga armado. So, pagputok, sir, wala nang maneuver. Diretso assault, dikit eh. Nagguman yung platoon leader namin, sir. Platoon leader namin, sir, that time si Lieutenant Panoy, sir. Mm. So, pag assault, sir, bakit kami sa taas, nagbody lang ako ng isa, ang may bundok ako na target na akyatin kasi may nakikita akong na tao doon. Pag akyat ko, wala kami naabutan sa taas, sir. Kasi yung NPA, sir, nag-withdraw na sa baba, tumakbo. Tapos sa likod, may sumigaw na medics. Yun pala, sir, sa likod, kung unang putok pa lang ng kalaban, may tinamaan, sir, yung gunner namin. 4 ang tama dito sa puwit, sir. Dito lang, may laman-laman, sir. AK-47 nakatama. So, nakadaba siya dun. Pag sabi na medics, tinanong ako ng leading ko ngayon, sir, sino namundid? Hindi, nagtanungan sila, sino namundid? Si Rauri. Ako na, sir, ang sabi nila, namundid. Hindi, nandito ako sa taas. Sabi niya. Sabi ko. Hindi, sir, nagkumanda yung namin, ang platoon leader na volume fire tapos diretso na assault. So, in-assault namin, sir, hanggang sa baba. Wala naman, sir, mabilis tumakbo. Ang pinakadelikado naman doon, sir, ang dito sa baba ng patag, sir, yan? Nandun yung mga kabataan, sir, ang tinuturuan nila. Mabuti, sir, yung 60 gunner namin, sir, hindi umikot doon. Kasi ang putok, sir, yun yung pinupukusan ng 60. Kung nakaikot lang, sir, yung 60, pag ganun, sigurado, sir, maraming bata na dadali. Mabuti, sir, siguro yung NPA naman, alam nila na putukan sila kapag pumutok sila, sir. Magre-reply ang sundalo. Hindi sila pumutok din sa baba. So, kawawa sana, sir, yung mga bata. Nalaman na lang namin, sir, na nag-education pala. Kandak sila ng edukasyon doon sa medyo patag. Kasi pag assault namin, sir, may makakita kami, sir, ng mga papel. Turuan talaga nila, sir, magsulat. Gaano kabata yung mga bata? Hindi namin, sir, nakikita yung mga bata, sir. Ang mga kuwan lang. Ang mga papel. Pero, yun na yun, sir, ang mga bata, sir, pagpasok na namin sa barangay, kasi in-extract namin yung wounded, sir. Pagpasok na namin sa barangay, sir, yung mga bata, sir, na malayo pa kami, si talunan na sa bintana. Yun, sir, ang nakikita namin na alam namin na mga bata talaga, sir, yung tinuturuan nila. Saka, may nag-reveal naman, sir, ng mga mga nag-surrender natin, sir, na yun talagang mga ginagawa nila, sir, na tinuturuan nila ng mga bata. Yung HKLRP, halipot na kurso, yan, basta hindi ko kabisado yung nila dito sa mat yung mga tinuturo nila, sir. May libro yan sila, sir, eh. Tapos, sir, in-extract na namin yung yung wounded namin dinala namin dun sa barangay. Yung barangay na yun, sir, walang daan na pwedeng daanan sa sasakyan. Pwede siya, sir, pambot. So, ang tropa namin, sir, pinabadihan lang namin, pinahatid namin, sir, sa Las Navas proper. Kasama yung kapitan, sir. Pinatid namin doon. Tapos yung may sumundo lang, sir, na tropa. Pero ganun talaga yun. By ilog talaga. Pwede siya, sir, by foot, pero mahirapan yung tropa, sir. Kung sa ilog, sir, pwede din, sir, pero medyo risky lang din, sir. Kasi delikado, yung ilog doon, maliit lang. Kung aambusin ka talaga doon, wala. Mahirapan ka talaga sa maka-survive. Ayun, pinahatid namin sa
kapitan, pinasundo lang sa Las Navas. Saka doon na siya sir kinuha. Bakit ba ganyan si Las Navas noong mga panahon na yun? Actually hanggang ngayon medyo ano siya. Pero bakit nung panahon na yun? Nung panahon na yun sir, mas malakas talaga yung NPA doon sir sa Las Navas. Mm. Kasi yung Las Navas kasi sir, ano yan sir eh. Maraming kukunan sila ng supply sir. Mm. May ano doon sir. Abaka, palay, niyog. Kaya marami silang mapagkukunan talaga sir. Tapos yung area na yan sir, Las Navas at saka katubig na area, Silvino Lobos. Yan yung marami silang na-organize sir. Mm. Kaya marami silang mapagkukunan ng pagkain nila. Marami silang supported doon sir. Pero hindi ka ba nagtataka nung bakit sa una mong dalawang encounter may may muntikan na mga bata, no? Yung ganun. Ano yun eh? Hindi mo naman kasalanan pag ano yun, pero Oo sir, hindi naman talaga kasalanan namin sir kasi ano yan eh. Encounter yan eh. Ang makuha na lang natin siguro sa mga bata sir. Na kapag ka may magkandak na edukasyon, huwag na lang sumama. Kasi mahirap sir eh. Pag matamaan sila doon, hindi naman yan sabihin ng bala na wag, sibilyan yan. Pag nagkaputukan sir, wala naman pinipili yung bala. At hindi rin namin alam sir na sibilyan yan kasi putukan sir. Hindi minsan kasi sir, yung putukan, hindi kami nakakitaan sir, putok lang narinig namin eh. Siyempre pag putok, mag-reply kami. Wala na, hindi na namin kuhan yan. Hindi na namin makilala yan kung sibilyan yan kasi hindi namin nakikita kung sibilyan o kalaban yan sir o yung PA yan. Kaya nangyayari dyan sir. Sana wag na lang isamang mga sibilyan doon sa bundok para lang maturuan nila ng maling ideolohiya sir. Yan na sigurong dapat natin ipaabot sa mga nanay o mga magulang ng mga bata sir. Grabe itong ano mo, Silvino, Las Navas pa rin ang pangatlo mo, encounter. Yes sir. Grabe. Bali ano yan kasi namin sir, area namin sir. Ng ano, doon talagang playground ng 63rd pala, no? Yes sir, doon na-organize yung 63rd sir. Noong 1997 sir sa Katubig sir, Northern Samar. Kasi kaisa kayo sa mga pinaka-solid na 8 Infantry Division Battalion talaga ang Yes, sir. 63rd eh. Yes sir. Kaya itong pangatlo mong encounter, Las Navas pa rin. Las Navas sir. Ang pangatlong karanasan ko naman doon sa area ng Las Navas, kunting kwento lang pala sa kunting background sa Las Navas. Ang Las Navas area ay isa yan sa pinaka maraming remote barangay noon na hindi napasok-pasok ng mga sasakyan. Yung doon, yung source of income nila doon is abaka, palay at sa kopra. Kasi doon sa Las Navas ay maraming interior barangay na hindi pa napasok-pasok ng mga sasakyan. Hindi nakakapasok din yung mga serbisyo ng gobyerno. Ang suporta, kaya siguro maraming mga civilian doon na nadala sa mga matamis na salita ng makaliwang grupo. So yung pangatlong ikukwento ko naman is doon sa area pa rin ng Las Navas kasi diyan talaga yung marami. Ang kasama ko noon ng PL ko noon is si Lieutenant Promise. Habang nagkakanta kami ng focus military operation, nagkakain kami noon ng pananghalian. So nagluluto ko pala kami ng ulam. Habang nagkakayod ng niyog, yung NPA pala is nakabantay na dun sa taas na alam na nila kasi maingay hindi kumakain. Andun na pala sa taas. Pag akyat namin, hindi naman siya parang pantay na bundok eh. Dito sa kabila kumakain kami. Yung kalaban pala dito na rin sa taas, nakaabang na. Habang kumakain kami, maingay kayo nagkakayod ng nyug. Pagkatapos namin kumain, umakyat kami dun sa kabila.
Pag-akyat namin, yung lead scout namin, pinutukan ka agad. Pagputok ng NPA, mas mabuti na lang sir, hindi, nag-stoppage yung baril niya. Parang natanggal dito yung puwet ng kuwan, parang nasira yung magasin niya. Hindi ko lang alam din sir kung natamaan ba yun ng bala. Basta yung magasin niya, may nakita kami doon yung puwet ng magasin niya nahulog, tapos yung spring at mga bala. Pagka putok niya, isang putok lang. Mabuti, hindi naman tinamaan yung lead scout namin. Naka-return fire. Pag return fire, puputok na rin ng 60 namin. Naka-skirmish ka agad, nagputok ng 60. At saka na kami nag-assault. Pag-assault ng isang team leader namin, muntik nang matamaan ng M23 kasi bumagsak dun sa may puno ng saging malapit sa kanya. Pagkatapos yun sir, nag-assault kami. Man lang yun, madalian lang na encounter kasi parang meeting engagement lang. Pag-assault namin, wala naman dun sa taas. Na lang kami sir. Parang nag-volume fire para kung may kung may meron pa dyan sa baba, at least makuha na, mahagip sa bala, tapos diretso na kami sir, assault. Pag assault namin, clear yung baba, wala naman kaming na recover. Yung recover lang namin nun is yung mga bala lang at saka spring. Yung magasin, dala pa niya sa baba. Siguro sir, more or less yung tumira dun sa amin. Mga sniper lang yung siguro nila sir, 3. More or less 3 lang yung tumira sir kasi yung mga basyo, kunti lang Tapos yung taktika kasi nila dyan sir sa Northern Samar, lalo na dyan sa Las Navas, lang sir, sniping. Kapag makapisto sila sir, sniping, ambush. Yun yung nila doon sir, pinaka-taktika nila. Sniping, ambush, landmine sir. Yan. Dyan din na dali yung tropa namin noon sir. Nung 2009. 2010. Nung 2010 pala sir, ikwento ko na lang din sir, isingit ko na lang. Nung 2010 sir, December 14, may 12 kami dyan sir na tropa naglalakad sa area ng Las Navas din sir. Na landmine. So 10 doon namatay sir. Dalawa lang yung nakasurvive. 10 namatay? Yes sir. Sa 6 na landmine sir na series. Nakalatag sa may trail. Sir, palayan na maluwag. Palapad ng palayan sir. Paano nilatag mo sir? Nakalatag sir sa may trail sir. Na alam nilang dadaanan nyo talaga? Oo sir, kasi walang ibang dadaanan sir. Barangay sir. Barangay. Tapos palayan sir, maluwag na palayan. Doon lang sir sa may, talagang alam nila sir na doon dadaan kasi sir may tulay. May sapa siya. Tapos may tulay. Ang pinisto ng NPA sir doon sa sapa. Tapos nakalatag dito yung landmine, nakabaon sa lupa. Pagputok sir, volume fire na sila. Ito sir, kwento na lang din ng tropa sa akin, hindi ko kasama doon. Wala ka pa noon? Hindi, na ako sir. Sundalo na ako, pero nandun kami sir sa kampo na pinakamalaki na unang nakuha, yung IBRPC sir. Yung Eastern Visayas Regional Party Committee na pinakamalaking kampo sir na nakuha nung 2010 sir. Doon kami nagtambay, pinatambayan yun sir 3 months kami doon sir. Itugtong na 3 months kami doon sir. Sa loob, ang ginagawa lang namin doon sir, parang PCP. Parang ginagawa ngayon sir, FOD, yung forward observer. Forward operating touchpin. Parang gano'n lang sir. Ang kampo ng NPA sir na recover, dyan binabagsak ng lahat ng supply. Tapos yung operating troop sir, punta dyan, mag-resupply, o-operate na naman. So 3 months kami doon sir, walang uwian. Nakauwi ako sir nung January na kami nakauwi sir. 3 months kami nandun, mahaba na yung bigote ko, maputla na kasi malamig dun sir. Alas 12 na, mapags pa dun sir eh. Kaya 3 months kami na doon. Na nakatambay yung supply namin sir kasi malayo yan sir. Sa siya?
nasa tri-boundaries ng Samar, Northern Samar, Eastern Samar, at Western Samar. Kaya, ang supply namin sir, chopper lang bumabagsak. Chopper lang. Ay, medyo malayo talaga siya sir sa kuwan. Pinakamalapit niya sir, Las Navas. Pero, pag nilakad siguro sir, 2 araw sir. Kaya ano lang, ang supply namin, through chopper na sir. Ito na binabagsak. So, yun lang sir yung ano ko. Mga introduction mo ng unang 3 encounter mo, puro Las Navas area talaga pala, no? Yes sir. Na nag-improve na ba yung ano doon ngayon? Medyo, Sa ngayon sir, okay na sir. yung baga, May mga, may mga kalsada na. kasi gaano ba kalaking epekto doon ng walang kalsada noon, Master? Ang Sa- kuwan kasi sir, pag walang kalsada, yung mga basic services sir na ino-offer ng government sir sa community, hindi nakakaabot sir. Tapos, noon kasi sir, wala pang internet. Hindi pa napapaabot sa kanila yung ang mga tulong ng gobyerno sir ba. Kaya yun, ang pagkakaalam lang nila kung ano yung sinusubo sa kanila ng NPA, yun yung alam nila. Ine-inject sa utak nila, yun yung alam nila sir. Kaya ang mga tao doon na siguro na engganyo din na kasi matatamis magsalita yung mga mga makalibang grupo. Kaya siguro sir, nadala yung mga doon, nagiging biktima yung mga tao doon. Siguro sir sa ngayon, nabalitaan ko, hindi naman namin doon area, nabalitaan ko naman na medyo nag-improve na sir. Tapos sir yung dating sabi ko sir na trail na nilatagan ng landmine, sa ngayon sir, kalsada na yan. Kasi naka-operate kami one time doon. Pero 63rd yun. 63rd din yung landmine, Master? O ibang Oo sir, 63 sir. yung kataon lang na wala ka doon? Wala sir, nagkataon na nawala. Nandun ako sir sa loob pa, sa tri-boundaries. Sa kampo Pero na gaano kabigat? Hindi, mamaya kasi mabigat yung kwento mo rin mamaya tungkol sa Marawi. Pero gaano kabigat yun noon para sa unit niya? Yun sir, mas mabigat yun sir yung 10 na sir eh. Parang 10 killed at saka ilang wounded? 10 kills sir, 2 wounded, 2 survivor. Hindi na lang sir pinatay ng NPA, naawa siguro. Pero kinuha yung baril lahat sir. Las Navas na kwento talaga. Las Navas sir. Ang hindi lang na-recover dun sir, yung baril ng Ranger, yung SDM niya. M14, tapos yung radio sir, hindi na-recover. Tinakbo niya talaga sir. Nakapasok siya dun sa palayan. Hindi siya nakita ng NPA. Pero naging para siyang dalag, ganun. Oo sir. Pumasok yung Ranger yun sir eh. Tapos SDM, bagong graduate sa SDMT. Dinala niya. Tapos operator po siya sir. Radio siya talaga sir, nakuha niya. Hindi nakuha ng kalaban. Natago niya. Yun yung sir. Ang pinakamagandang ginawa kahit na sa gitna ng kamatayan na isurbukan pa niya, na itago pa niya yung radio. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin sir, yung radio eh. So, yun lang sir ang sa pangatlong encounter sir. Yun ang first episode Yes sir. ni Master Angelo Aurelio. Idol dito sa CMO Sergeant na siya, warrior na warrior. Sabi niya, sir, natuwa ako sa sinabi mo. Mga warrior kasi gusto nila, warrior talaga eh. Yun ang gusto nilang buhay. Yan ang first episode.